Ang amoy ng bagong lapis na rosas ay laging nauuna kay JC. Bawat umaga, bago pa man ako makababa ng hagdanan, naroon na ang mga tangkay, nakatayo sa aking mesa, watawat ng pag-iibig na ipinagmamalaki niya. Ang ganda, Ana, boses ni Jenny, nakasandal sa pintuan ng opisina ko. Ang kanyang mga mata ay naglalaro sa pulang talulot, pero ang kanyang labi ay bahagyang nakatikom. Wala na namang pasabi. Sagot ko at pinipilit ko itong iparinig na parang inip lang ang nararamdaman ko. Hindi lang bahagyang pagkirot ng dibdib. Hindi na kailangan ng funfair tuwing Lunes. Inaasar ka lang, Ma'am Ana. Ikaw naman. Hindi ba't masarap sa pakiramdam na pinapahalagahan ka? Masarap kung hindi ito nagiging dahilan para hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil sa dami ng kailangan kong ipadala pabalik sa florist. Nako, ang pag-iingat sa negosyo. Sagot ni Jenny at tumatawa ito. Kailan kaya ako makakakuha ng ganoong atensyon? Jenny, kailan kaya ako makakakita ng lalaking magpapadala ng 1 kilo ng Belgian chocolates tuwing Martes? Huwag kang mag-alala. Kapag nahanap mo na ang lalaking para sa'yo, siguradong magiging mas masaya ka kaysa sa akin. Sana nga. Hindi ko alam kung paano mo kinakaya. Napaka-perpekto. Parang galing sa pelikula. Walang perpekto, Jenny. Mayroon lang kaming trabaho. Kailangan kong tapusin ang mga kontrata bago magtanghali. Sige na, sige na. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang mag-aayos ng mga papeles mo. Ayusin ko lang itong mga rosas ha. Napakarami eh. Baka may makita akong 1 pirasong papel na nakasiksik sa gitna. Naramdaman ko ang paghila ng aking kalamnan sa likod. Yumuko ako para kunin ang mga dokumento. Isang matalas na kislap ng sakit. Ayos ka lang ba, Ana? Oo, kaunting pilay lang. Masyadong mabigat ang mga bagahe ko sa utak. Ayan na, may nakita akong maliit na papel. Nakatago sa ilalim ng mga dahon. Hindi sulat, tila resibo. Anong nakasulat? 1 dosenang puting liryo para sa pang-anniversary gift. ika-11. Pero wala naman kayong anibersaryo ngayon, di ba? Ang aking paghinga ay huminto. Ang puting liryo. Hindi ko pa nakikita ang mga yon. Ang mga rosas ay laging pula. Ibigay mo na sa akin yan. Sandali lang. Ang tinig ni Jenny ay naging mas mababa, halos bulong. Ngunit may matalim na kagat. Tingnan mo, may pangalan. Para kay Carla? Sino si Carla? Hablot ko ang papel mula sa kanyang kamay. Ang tinta ay basa pa, tila bagong print. Ang perpekto kong mundo ay nagkaroon ng maliit na lamat. At ang mga lamat na ito ay laging may kinalaman sa mga bagay na hindi ko nakikita. Wala. Isang pagkakamali lang ng florist. Huwag mo na itong pansinin. Ibalot mo na lang ang mga rosas. Mag-iingat ka sa mga tinik. Tinik? Oo. Ang mga bagay na maganda madalas mayroon. Hindi ba ganyan ang sinasabi mo? Umalis si Jenny. Ang kanyang mga hakbang ay mas mabigat na ngayon. Alam kong may nagbago. Ang inggit ay nagiging pagdududa. Ang kasal ay isang malaking pagdiriwang. Ang mga salamin ay sumasalamin sa liwanag ng mga chandelier. At ang bawat bisita ay nakasuot ng gawa ng pinakamahusay. Si JC ay mukhang isang prinsipe sa kanyang barong Tagalog. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng mga kristal. Tingnan mo, bulong ko kay Jenny na nakatayo sa tabi bilang aking abay. Walang katulad. Sobra na. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakahanap ng ganyan. Sagot niya. Ang kanyang boses ay isang manipis na hibla. Baka mas mabuti pang mag-focus na lang ako sa pag-akyat sa corporate ladder. Walang sakit ng ulo. Hindi ka magiging masaya sa pera lang, Jenny. Ikaw, masaya ka ba talaga? Anong ibig mo sabihin? Wala lang, masyado lang tahimik. Parang may iniisip. Masaya ako sobra. Hawakan mo ang kamay ko. Hinawakan niya ang aking palad at ito ay malamig. Pagkatapos ng kasal, ang mga linggo ay mabilis na lumipas. Ako ang tagapamahala ng mga ari-arian. Siya ang bagong asawa, ang mukha ng pamilya, ng mga pagtitipon. Ngunit pagdating sa bahay,
Ang mga pader ay tila humihigpit. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may meeting ka sa Makati ngayong gabi? Ang boss si JC ay hindi nagtatanong. Ito ay isang utos na sinundan ng tunog ng pagbato ng susi sa ibabaw ng marmol. Nakalagay sa calendar, JC. Nag-iwan ako ng note sa ref. Hindi ako naghahanap ng note, Ana. Naghahanap ako ng asawa na nakikinig. Nakikinig ako, pero kailangan kong tapusin ang quarterly reports. Reports? Isang malakas na pagtawa, hindi masaya kundi mapanuya. Yan ba ang priority mo? Hindi ba ako? Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi at lumapit siya. Ang kanyang anino ay humigop sa lahat ng liwanag sa sala. Wala akong oras para sa mga laro, JC. Laro? Hindi to laro, mahal. Ito ay realidad. At ang realidad na to ay ako ang nagbibigay ng lahat. Ang susunod na bagay na narinig ko ay ang tunog ng isang malakas na sampal. Ang aking tenga ay umingay. Ang aking pisngi ay pumulupot. Huwag mo nga akong saktan. Mahina akong sabi at umatras ako. Umuwi ka na sa kinaroroonan mo, Ana. Maghanda ka na sa akin. Hindi ako nagpapalampas. Yun ang unang beses, ang unang pagbasag ng salamin. Ang pagpasok ni Jenny sa opisina kinabukasan ay laging nagdudulot ng ginhawa. Hanggang sa araw na yon. Magandang umaga, Ma'am Ana. Magandang umaga, Hazel. Bakit ikaw nandito? Bakit wala si Jenny? Nakalive po siya ngayon, ma'am. Masama daw po ang pakiramdam. Ah, ganun ba? Pakiayos ang schedule ko. Kailangan kong makipagkita kay Mr. Reyes. Wala na pong meeting kay Mr. Reyes. Tumawag siya kaninang madaling araw at kanselado na daw po. Bakit hindi mo ako sinabihan? Hindi po ako pinayagang tumawag. Ma'am, si Sir JC po ang nag-utos. Ano? Sabi niya, huwag daw po ako makialam. Hayaan ko daw po kayong makapagpahinga. Ang aking puso ay tumibok na mabilis. Si JC ay hindi kailanman nag-aalala sa aking pahinga. Sino ba ang tumawag? Ang mama niyo po. Tinatanong kung kailan daw po kayo bibisita. Hindi ko po nasagot. Hindi ko po alam ang aking sasabihin. At ano naman ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko na lang po na ipapaalam ko na lang po sa inyo ang pagtawag niya. Pero may isa pa. May delivery po na dumating kanina, hindi po bulaklak. Isang kahon ng mga gamit pang emergency. Band-aids, antiseptic at isang bote ng malakas na painkiller. Nanigas ako. Ang aking kamay ay otomatikong hinawakan ng aking kaliwang braso. Ang pasa ay maitim na lila, halos itim sa ilalim ng aking designer blouse. At para kanino yan? Hindi ko po alam, nakalagay lang. Para sa taong hindi makasagot ang tawag. Ibigay mo sa akin. Pero ma'am, ibigay mo. Sinunggaban ko ang kahon sa ilalim ng bendahe. Nakita ko ang isang maliit na card. Hindi ito mula kay JC. Ito ay sulat kamay. Kailangan mo ng proteksyon. Huwag kang magtiwala sa mga salitang matamis. Kilala kita. Kanino galing to? Sino ang taong magpapadala sa akin ng ganito? Hazel, kailangan kong umalis ngayon din. May kailangan akong ayusin. Saan po kayo pupunta? Hindi pa po kayo nagla-lunch. Wala akong pakialam sa lunch. Tawagan mo si JC, sabihin mo, nagkasakit ako. Kailangan kong magpahinga. Mag-iingat ka sa opisina, huwag kang aalis hanggat hindi ako bumabalik. Ang pagmamaneho papunta sa kondo ni JC ay isang blur. Ang aking isip ay tumatakbo. Nagtatakang ipaliwanag ang mga liryo, ang mga pasa, ang misteryosong sulat. Pumasok ako gamit ang spare key at tahimik, masyadong tahimik. Ang mga kortina ay nakasarado. JC? Walang sagot. Pumasok ako sa master's bedroom. Ang kama ay magulo. Sa gilid ng kama may nakakalat na mga damit at hindi yung damit ni JC. Isang manipis na silk nightgown na hindi ko kailanman nakita. Ang aking lalamunan ay sumikip. Ang mga pagdududa ay naging matibay na katotohanan. Nasaan ka? Sigaw ko. Isang tawa ang umalingaw-ngaw mula sa banyo. Hindi yung tawa ni JC. Mas mataas at mas matinis. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan ng banyo. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Nakita ko ang mga paa. 2 pares. Isang sapatos na panglalaki at isang tsinelas na may balahibo.
JC, lumabas ka dyan, ngayon din. Ang pinto ay bumukas ng marahas. Si JC nakasuot lang ng tuwalya. Sa likuran niya, nakasandal sa lababo. Nakasuot ng nightgown na nakita ko. Si Jenny. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Ang kanyang bibig ay nakabukas. Ngunit walang lumalabas na tunog. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang dating kaibigan. Ang aking sekretary. Ang aking pinagkakatiwalaan. Ana, hindi ito ang iniisip mo. Simula ni JC. Huwag kang magsalita. Napuno ng yelo ang boses ko. Ang sakit ng pisikal na pananakit ay walang kumpara sa pagkakapira-piraso ng aking pananampalataya. Jenny, ikaw? Si Jenny ay umiling desperado. Hindi, Ana, hindi ako. Huwag ka nang magsinungaling. Nakita ko ang mga paa nyo. Nakita ko ang damit nyo. Hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Jenny, ang kanyang boses ay basag. Si JC, ang nagbigay sa akin yan. Para kunwari ay magpanggap na... Para ano, Jenny? Para ano? Para kunwari ay gusto ka niya? Para kunwari nakita mo ang mga rosas na hindi para sa akin? Para kunwari nararamdaman mo ang init na hindi ko naramdaman sa bahay namin? Ang bawat salita ay parang bala. Wala akong intensyon na sirain ang kasal mo. Wala talaga pero napapagod na ako sa pagiging tagahanga mo. Tagahanga? Hindi ba't kaibigan kita? Ang mga liryo, Jenny. Ang mga liryo para kay Carla. Si Carla. Carla ang pangalan mo noong high school, hindi ba? Ang tunay mong pangalan. Ang pangalan na ginamit mo para makasama siya noong una. Hindi ba't ikaw ang nag-iwan ng resibo? Tumahimik si Jenny. Ang kanyang mukha ay bumagsak. Paano mo nalaman? Alam ko ang lahat ng lihim mo, Jenny. Ikaw ang nagkwento sa akin. Pero hindi ko inakala na gagamitin mo yon para sirain ako. Si JC ay nanatiling tahimik. Biglang umusad. Wala kang alam sa nangyayari. Hindi mo alam kung gaano ka kasama, Ana. Hindi mo ako binibigyan ng atensyon. Ako ang nagpapakain sa'yo. At ito lang ang paraan ko para makita ko ang kahit na anong reaksyon mo. Reaksyon? Reaksyon ang gusto mo? Sumigaw ako. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na banyo. Reaksyon? Ito ang reaksyon ko. Kinuha ko ang isang base na nasa tabi ng kama. Hindi ko inihagis. Dahan-dahan ko itong ibinaba sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng salamin ay hindi kasing ingay ng sigaw ko. Umalis kayo sa bahay ko ngayon din. JC, tapos na tayo. Jenny, huwag ka nang magpapakita sa aking opisina. Ana, pakinggan mo naman ako. Pagmamakaawa ni JC. Hindi na kailangan. Ang mga papeles ko ay nasa abogado na. Ang lahat ng pag-aari ay ipapangalan ko sa kawang gawa. Wala na kayo makukuha sa akin. Wala na. Lumabas ako ng kondo. Hindi ako tumingin sa likuran. Ang hangin sa labas ay malamig ngunit ang apoy sa loob ko ay mas mainit. Isang linggo. Isang linggo ng katahimikan, hindi sa opisina kundi sa aking buhay. Pinalitan ko si Jenny ng isang profesional na tao, walang emosyon, walang kasaysayan. Ang mga rosas ay hindi na dumarating. Ang mga bakas ng paa ay unti-unting naglalaho. Ngunit ang mga pilat sa loob ay nanatiling sariwa at matalas. Pagkatapos ng 7 araw, may kumatok sa pintuan ng aking mansyon. Hindi ito ang matapang nakatok ni JC. Ito ay mahina, hindi mamarinig. Tulad ng isang insekto na naghahanap ng butas. Binuksan ko ang pinto, si Jenny, nakatayo siya sa harap ko. Hindi na ang matapang na sekretary, hindi na ang mapagkunwaring kaibigan. Ang kanyang damit ay luma, ang kanyang mata ay namamaga, at mayroong isang bagong galo sa kanyang pisngi. Isang manipis na linya ng sugat na tila galing sa kuko. Jenny, ang aking tinig ay patag, walang galit at walang awa. Ana, pwede ba tayong mag-usap? Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi na tayo nag-uusap. Wala na tayong dapat pag-usapan at umalis ka na. Hindi. Pakiusap. Hindi mo lang alam. Alam ko ang lahat. Alam kong sinusubukan mong kunin ang asawa ko. Alam kong sinubukan mong sirain ang lahat ng binuo ko. Ano pa ang gusto mong malaman ko? Sinasaktan niya ako, Ana. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay hindi kumukurap. Sino? Si JC. Sinaktan niya ako. Hindi lang pisikal, Ana. Sinigawan niya ako. Inihagis niya ako sa dingding dahil lang hindi ako nakapag-reply sa text niya kaagad.
Akala ko, dahil siya ang gusto ko, nagiging iba siya sa'yo. Akala ko, ako ang gusto niya pero mali ako. Isang mahina, halos hindi marinig na tunog ng paghamak ang lumabas sa aking bibig. Akala mo ba, kakaiba ka? Akala mo ba espesyal ka? Ikaw ang pangalawang babae na sinaktan niya sa loob ng bahay na yon. Ikaw ang isa pang biktima ng kanyang kasinungalingan. Alam kong kasalanan ko ang paglapit sa kanya. Alam kong mali ang ginawa ko sa iyo pero Ana, hindi ko na inaasahan na... Huminto siya, huminga ng malalim. Ang kanyang balikat ay bumaba. Naranasan ko ang parehong takot na naramdaman mo. Ang bawat bulaklak na ipinapadala niya sa iyo ay may kasamang banta para sa akin. Ang bawat pagmamahal na ipinapakita niya sa iyo ay may isang pagpapakumbaba para sa akin. At ngayon, tanong ko, ang aking tinig ay nagiging mas matigas. Ngayon na ikaw naman ang nakatikim ng kanyang pagmamahal, ngayon ka lang ba nagising? Patawarin mo ako, Ana. Patawarin mo ako sa pagiging hangal. Patawarin mo ako sa inggit at patawarin mo ako sa pag-iisip na mas mabuti ako kaysa sa iyo. Patawad? Ang salitang yan ay walang saysay ngayon. Wala na tayong babalikan. Alam ko, wala na pero sana patawarin mo ako. Para sana sa sarili ko. Hindi ko na kaya ang bigat nito. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang bawat paghinga niya ay humihingi ng konsensyon. Ang bawat luha na tumutulo ay nagpapatunay ng kanyang pagdurusa. Nakita ko ang aking sarili sa mga mata. Ang kawalang pag-asa. Ang pagkadurog. Patawad. Sabi ko hindi bilang isang pangako ng pagtanggap. Patawad sa lahat ng ginawa mo. Papatawarin kita sa pagtataksil mo sa akin. Ang mukha ni Jenny ay nagliwanag sa pag-asa. Salamat, Ana. Salamat. Maaari ba tayong magkape kahit sandali lang? Hindi. Ang pag-asa sa mukha ni Jenny ay agad na naglaho. Napalitan ng sakit na mas malalim pa kaysa sa dati. Pasensya na pero hindi na tayo magkaibigan, Jenny. Hindi na. Ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugang babalik pa ang dati. Pero ang lahat ng taon na pinagsamahan natin, ang mga taon ay alaala na lang. Ang pagkakaibigan ay nangangailangan ng tiwala. Wala ka niyan. Wala na ako niyan sa'yo. Naunawaan ko. Wala na akong pupuntahan at wala na akong babalikan pero salamat sa pagpapatawad. Tumalikod ako. Hindi na siya tiningnan. Naglakad ako papasok ng bahay. Ang mabigat na kahoy na pinto ay aking isinara. Hindi ko na narinig ang kanyang mga yabag papalayo. Alam ko lang na ang katahimikan ay sumusunod ay hindi lang katulad ng katahimikan bago siya dumating. Ito ay katahimikan ng pagputol, ng pagtatapos, ng pag-iisa. Ang aking mundong muli ay naging akin. Walang rosas, walang inggit, walang kaibigan. Tanging ako. Ikaw, ano ang natutunan mo sa maikling istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko mong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.